Sa gitna ng mga paninira na ginawa ng kampo ni Romualdez laban kina Vice President Sara at dating Pangulong Duterte, tila hindi raw ito umuubra sa dami ng taong bayan na patuloy pa rin ang kanilang suporta. Kahit na maraming kwento ng katiwalian ang ibinabato laban sa nakaraang administrasyon at sa kasalukuyang Vice-Presidente, hindi ito naging hadlang sa pagmamahal ng mga tao kay Duterte sa paparating na eleksyon. Ipinapakita nito na marami pa rin ang nagtitiwala at nagmamahal kay Duterte dahil sa mga nagawa niya para sa bayan. Kahit na may mga kontrobersiya at paninira sa kanya. Sa pangalawang talata, may kita natin ang patuloy na pagtangkilik ng mga tao kay Duterte bilang patunay sa kabila ng mga aligasyon ng korupsyon at paninira ng mga kalaban. Ito ay nagpapakita rin na hindi sapat ang mga negatibong ulat para pabagsakin ang suporta sa isang liderato, lalo na kung mayroong matibay na basihan ng suporta mula sa mga mamamayan. Sa huli, ang patuloy na pag-iral ng pagmamahal at suporta ng taong bayan kay Duterte ay nagpapakita ng malalim na koneksyon at pagtitiwala sa kaniyang liderato at sa mga nagawa niya para sa bansa. Well, isang nga itong katunayan na dapat natin pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hindi ako judgmental na tao. Kasi alam ko, marami din akong kasalanan before. Kaya, ipagmamalaki ko, di ba? Makasalanan din ako. By the grace of God, nagbabago ako. But still under process, di ba? Sa tingin ko naman nagbago na ako. Under process lang nga. Yun lang. Hindi pa tayo kompleto kasi you will not be perfect. Ikaw, ako, at lahat tayo magkakaroon ng pagkakasala araw-araw. Hindi pa rin tayo magiging perfecto. You will only be perfect when you go home to heaven. Doon perfecto ka na. But until you're here, magkakasala ka pa rin. Kaya, hindi ako judgmental. Nestor Zaragoza, Duterte pa rin sa Mindanao. Yes, Lina Biong Aboga, Helen Oy, Maris Pelon, Don Buyog. Iyon, ito, Jing Corpus. Ay, teka muna, blessed, Happy New Year mga banateros. Sa mga banateras dyan ha, ay maraming salamat sa pagsusubaybay nyo kay Banat Bay, kay Coach Oli, at syempre Boss Dada. Maraming salamat. Kayo po. Kayo pong naniwala sa amin, banateros, mga banateras. Simula, mga tatagal nang nakikinig sa banateros, banateras. Alam nyo po. Maraming salamat Jing Corpus. Alam nyo po. Una, dati hanggang ngayon, di kami natinag. Duterte pa rin. Di ba? Kaya nga dati, alam nyo po, ito yung sasabihin ako mamaya natin ituloy yung batian. Ang daming nagalit sa amin dati. Kasi, ba't daw kami nag-isko? Ito, sa mga matatagal ng kasama ko na nanonood sa akin. Alam nyo, ang daming nagalit sa amin dati, ang daming nagmura-mura sa amin, minumura kami. Kino-curse kami, ang hina ng views, nabawasan ng subscribers dahil daw nag-isko kami. Di ba? Yun yung issue nun eh. Kala ko ba DDS kayo? Bakit kayo nag-isko? Di ba yan ang litanya? Ito. Jing Corpus, di ba? Banateros ka. Alam nyo yan ang litanya sa amin dati pa. DDS kayo, mga peke kayo DDS kasi nag-isko kayo. Di ba? Ang sagot namin, sino gusto nyong piliin namin?
Yung katandem ni Sara na si Marcos. Yun. Kaya ulitin ko ha, doon biniyak. Doon nabiyak ang DDS. Ngayon, binibiyak ulit. Basta, mga DDS, sinasabi ko sa inyo, kapit. Yun ang panghawakan natin. Magkakasama tayo sa una, magkakasama tayo sa huli. DDS. At hindi kami Kasi tandaan nyo ha, si PRRD wala namang in-endorse eh. Anong gusto nyong gawin sa amin? Piliin si Marcos. Tama o tama-tama ba? Nag-decide kami. Sino yung ayaw ni Sara eh? Hindi naman siya tumakbong presidente. Alangan naman ilagay namin doon, President, Sara. Edi para kaming buang nun. We need to decide. Tama o tama-tama. And that time, who's the best? Isko. Ngayon, tanong ko sa inyo, tama ba kami? O tama yung nagmumura sa amin? Tama ba kami? O yung kine-curse kami, bibintangan ng kung ano-ano? Tama sila. Ayoko ipagtanggol sarili ko. You be the judge. Basta as far as I'm concerned, natalo si Isko and I'm still proud. Diba? Bakit? The result will speak for itself. Diba? Bakit? Let me repeat. The result will speak for itself. Not this. Hindi yung bunganga ko o yung bunganga nyo o bunganga nating lahat. Kasi kahit natalo si Isko, I'm proud. Bakit? Kung siya, do I need to explain more? Pero, nirerespeto ko siya. Kasi yung huling pag-uusap namin, sabi niya, bibitaw na siya sa politika. Uunawain niya muna yung pamilya niya. Kaya, lalo akong naging proud. Bagamat gusto ko siyang bumalik ng politika, hindi ko siya pinipilit. Sa puso ko lang gusto ko siyang bumalik. Pero mas naging proud ako kay Isko. You know why? Family first. Kasi yun ang rason niya. Sa haba dahil siya ay galing sa hirap, nagpagal siya, nagpakahirap. Namimiss niya yung family niya. Siyempre, pag busy ka na, maano mo yung family mo. Kaya sinabi niya family first, lalo, salute. Hindi ko siya pipilitin. Bagamat gusto ko siyang tumakbo ulit, pero wala. Basta tatandaan nyo, ako, family first. Importante yan. More than your country, your family first. Kasi, ang maayos na pamilya, pwede mong i-disciple yan na makakapagsilbi rin sa bansa. Pag sabog ang family, sabog ang father, sabog ang anak, sabog ang apo. Sabog-sabog tayo dito. Di ba? Kaya okay yun. Kasi, sino pipiliin namin dati? Di ba? Lenny? Hindi na rin. si Lenny? O anong lineup mo? Lenny, De Lima, Trillanes. Susma. Yan, nagalit pa ang peke kayo. Hindi nyo sinunod si Sara. Hindi nyo sinunod si Sara. Ganon. Hindi naman sa hindi namin sinunod si Sara. Sa katunayan, respeto namin si Sara. But we are DDS because of PRRD, not of Sara. Yun.
Sabi dito, Mercy Kylie, sabi niya, tamang-tama sila ang nabudol. Now, nagsisisi sila para saan pa sila ang dapat sisihin. Mercy Kylie, tama naman, sila ang nabudol. Pero para sa akin, wag na po tayong pumunta sa sisihan. Ako ayoko na lang ng sisihan. Kasi kung magsisisihan tayo, i-welcome na lang natin yung mga nag-a-accept na sila ay nabudol. Diba? Importante, wag niyong karirin na kayo ay nagpapabudol. Yun eh. Wag niyong karirin. Nagkamali kayo, tinanggap ninyo, so tatanggapin namin kayo. Hindi namin kayo hinusgahan, wag niyo kami husgahan. Huwag tayong maghusgahan. Huwag tayo yung magsisihan, mali kayo, mali. Hindi. Hindi ko alam kung sa iba ha. I'm speaking for myself. Basta as for me, hindi ako magsisisi na magsisisi. Hindi ako magtuturo-turuan. Hindi ganun. Kasi, para sa akin, yung about Duterte thing and etc., this is bigger than us. This is not about us. Let's remember this. Kasi dati may nangyari, maikwento ko lang maiksian na. Kahit naman saan kandidato nangyayari ito eh. Nangyari ito sa Marcos Sara, nangyari ito kila Lenny, nangyari ito sa, kahit kay Isko nangyari. Yung, di ba may nagkaka-issue before, kahit sa amin noon sa Isko, na bakit sila nakakaakyat ng stage, may favoritism, bakit kami hindi dito, pare-parehas lang naman na vloggers, pare-parehas naman kami mga supporters, may mga ganun-ganun. Kaya nung mga sumunod na araw, nagbablog ako, doon na malayo. Pinakita ko sa inyo malayo, di ba? Bakit? Hindi naman kasi ito about us. It's about kung sino ang sinusuportahan natin. Kasi kung we will do this about us, teka muna, namamali tayo ng direksyon. It ain't about Coach Oli. Kung sino man, di na ako magbabanggit. Basta ito, hindi about Coach Oli. Ito kung sino sinusuportahan. Kaya sabi ko, dito ako, pwede naman ako magsilbi. Bakit? Ang daming mga magagaling na supporter na Isko niya nasa ibang bansa. Si Jojo de Guzman nasa Hong Kong, nakakasuporta. So, hindi ko kailangan nasa stage. Kung supporter ka talaga, hindi yung makipag-VIP ang ka sa tao. Ibigay mo yung suporta mo kahit asan ka. Kaya nasa Hong Kong ka, kaysa na Amerika, kaysa nasa baba ka, kaysa nasa tundo ka, kaysa malayo ka sa stage. Diba? Ganun yun eh. Huwag natin kakalimutan. Kaya nga ito, ang itutulak natin si Duterte. Hindi itutulak, baka isipin hindi tulak sa bangin. Hindi, itutulak natin para manumbalik sa politika. Ito issue. Magsama-sama tayo, especially yung mga DDS. I'm calling mga DDS at saka yung mga hindi DDS na natuto na. Tulak natin si magtulong-tulong tayo na makabalik si Duterte, si PRRD, PRRD himself. PRRD himself na maibalik natin sa politika. Yun. And obviously, kaya naman pilit binibiyak ang DDS, pilit binibiyak ang mga Duterte. Kasi malakas eh. Obviously malakas. Malakas. Hanggang ngayon malakas eh. No? So kapit tayo mga DDS. Kapit mga DDS na let's focus doon sa ating sinusuportahan.
hindi yung ating sarili. Doon sa sinusuportahan. Nabanggit ko nga to dati, sabi ko. Kasi yung issue nga noon, sabi ko pwede naman ako magsilbi malayo sa stage, di ba? Yung iba nasa ibang bansa nakakapag-promote naman kay Isko, no? Sabi ko nga kahit after the election, manalo matalo si Isko, kung hindi man niya ako pansinin, it's okay. Kasi hindi ko naman siya sinuportahan para maging VIP. Hindi ko naman siya sinuportahan para i-recognize niya ako. Sinuportahan ko siya dahil naniniwala ako sa kakayanan niya. Same thing i-apply ko kay Duterte. Pansinin man ako o hindi ako pansinin, let's focus on Duterte. Hindi yung sarili natin. Ganun pa rin ang i-apply ko. Yes po, Tatay Digong, for Congress. Ako mas gusto ko nga siya sa Congress. Na-live ko po yan di ba? Na mas maganda sa Congress panuorin niyo po yung live ko, bakit dapat wag sa Senado. Wag mag-senador si PRRD, mas maganda sa Congress. Sabi dito, who are the real DDS po? Even sa mga vloggers po, Mr. Oli, we can identify the real DDS po. Common sense po. Ano pong ibig sabihin mo? Hindi, common sense eh. O sige, samagot ka, ano ibig mo sabihin? Sabi ni Skywalker, may lumabas na balita, Coach Oli, na ang ICC nandito na daw at nagsisimula na mag-imbestiga. May kung totoo man yan, kaya nga dapat magbantay tayo eh. Okay, bago tayo. Gina Estrebor. Coach Oli, FPRRD lang talaga paniniwalaan ko. Happy New Year. Ito payo. Kasi gigibain po ang Duterte. Maniwala po kayo, gigibain at gigibain ang Duterte. Gigibain ang DDS, gigibain po yan. Okay? Let's take the cue from PRRD himself. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Thank you, Gina Estrobar. Maraming salamat po from Japan. Ang titingnan natin, ang susundan natin, si PRRD. Gaya lang last election, nagsalita si PRRD, maraming hindi nakinig. Ito, panawagan sa mga DDS. Ang cue natin, hindi naman po mahirap intindihin kay PRRD himself. Hindi kung kanino. Okay? Kasi pag giniba yan, gaya ng nangyari last election, trinay giniba. Kaya nagkawatak-watak kasi may nanggiba. Remember that. Kaya nagkawatak-watak po eh. Okay? Pero kung lahat tayo nakinig, yung mga I'm talking about DDS, okay? Yung iba, kung nagboto sila ng Marcos, nung nagboto sila ng Lenny, I respect your decision. Pero I'm talking about the DDS na nahati. Kaya nga, I'm calling the DDS now. Okay? Kung nakinig yung mga DDS before kay PRRD, wala tayong problema. Naiintindihan. So, sabi ko nga, kung kayo ay nabudol, it's okay.
Lahat naman tayo nagkakamali. Ang importante nagsisi at hindi namin kayo sinisisi. Welcome. Pero magpapaalala ako ulit. Now, we don't repeat the same mistake again. Let me repeat that. Let's not repeat the same mistake again and again and again and again. So, pag nagkaroon ng confusion, we go back. Let's take the cue of PRRD himself. Period. Am I clear? Or am I super clear? Crystal? Okay. Maliwanag na. Para pag may nang gulo, pag may nang biyak, pag may nagkaroon ulit ng confusion, gaya dati, alam na. Okay? Maliwanag. Tunay na DDS, Duterte lang. O yan. Sabi, God is powerful. O yan. Tessie Rubejas, crystal clear. Thank you po sa nagbigay ng Facebook stars. Mamita, Zel, Kenzel, Maya at Felisnel. Mamita, Zel, Kenzel, Maya at Felisnel, maraming salamat po sa stars. Ito may tanong. Coach Oli, totoo ba na kumalas na si Banat Bay sa DDS? Huwag po kayong naniniwala doon. Ha? Ipapaputol ko ang daliri ni sino to, si Gina PH kung kumalas na si Banat Bay sa DDS. Hindi yun. Sisiguraduhin ko po sa iyo. Alam mo, uulitin ko para dun sa mga hindi po Ito i-present ko lang ha. Coach Oli, totoo ba na kumalas si Banat Bay sa DDS? Sabi ni Krista Alina. Good question. Sasagutin ko lang. Uulitin ko yung ano. Si Banat Bay po at kami, yung DDS na nagsimula bago pa mag-eleksyon. I mean, hindi namin sinimulan. Ibig ko sabihin, sa simula pa lang, bago pa eleksyon, DDS na. Naiintindihan? Kaya hindi kumalas. Okay? Kami nga yung kalahati ng DDS na nakinig kay PRRD. Kami nga yung hindi nakinig sa pambubudol. Naiintindihan nyo bang mabuti? At up to now, alam mo, titingnan nyo yung logic. Alam nyo may award si Banat Bay sa Amerika? Alam nyo ba yun? Para dun sa hindi nakakaalam. Alam nyo kung sinong kasama niya sa award na yun? Kasama niyang na-awardan doon na hindi lang nakadating, pero may award si Banat Bay, si Bongo, at si PRRD. Naiintindihan? Silang tatlo po ang may award sa Amerika. Magkakasama. Kailan lang, magkasama pa nga si Banat Bay, si Mocha at si PRRD. Paano kumala sa DDS? Baka mamaya magulat kayo, kasama pa namin si PRRD. Hindi ako nagsasalita ng tapos, but hello? Ha? Hindi po ito yung hindi po ito yung pakigamit ng utak lang. Sorry po. Do you think PRRD is stupid?
Tanong lang. Do you think PRRD is stupid? Nung nagkakaipitan, election time, kanino nagpa-interview si PRRD? Kaninong vlogger lang? Di ba kay Banat Bay? Now, let me repeat the question. Do you think PRRD is stupid? Yun lang. Kayo na sumagot. If you think PRRD is stupid, then I know kung bakit ganyan ang sasabihin mo kay Banat Bay. Pero if you think he is intelligent, of all the vloggers, sa kanya siya nagpa-interview. Gipitan that time, that was election time, gusto namin tumakbo si Sara. Naintindihan? At kailan lang magkakasama pa sila ni Mocha. Pinirmahan pa nga yung motor ni ni Banat Bay, ni PRRD. Ultimo nga tatay ko, meron pang video greetings from PRRD. Diba? Ay, baka mamaya pagka nakita-kita kami, meron na naman sasabihin, hindi, sabi ni Jasmine, baka nga next year mag-live si PRRD sa channel. Ay, pag nakita nyo nag-live kay Banat Bay, may Jasmine, ewan ko na sa inyo.